Isang magandang araw sa iyo, kabaryo. Ako nga pala si Jaime at kasama ko ang aking ama na naninirahan dito sa bayan ng Lukban na lalawigan ng Quezon. 28 anyos na ako at ang aking ama ay nasa 55 na rin. May katandaan na pero mas malakas pa yata sa kalabaw ang tatay ko. Bukod sa nagpapanday kami, ay masasabi ko rin na isang mahusay na albularyo ang aking ama, kabaryo. Marami din ang nagpapagamot sa kanya kahit pa hindi naniniwala ang ilan na kaya niyang manggamot ng malubhang sakit. Pero mas madalas ang mga nagpapagawa ng mga metal na gamit. Kung sa panggagamot lang, ay kahit hindi na sila mag-abot, alam naman namin ang buhay dito. Sadyang mahirap. Pag-aani lang ng palay ang karaniwang hanap buhay dito sa amin, kabaryo. Kaya kahit medyo salat, ay nagtatrabaho kami ng patas. Hindi ko rin may lalahad ang eksaktong taon. Gawa ng bata pa ako nun, pero alam ko na buhay na ako nun. Siguro kung hindi nyo na itatanong, napakahirap talaga ng buhay noon. Kung hindi ka makakapagtapos, ay wala kang mahanap na trabaho. Pero sa gaya kong naulila ng maaga sa ina, ay danas ko rin ang labis na hirap. Maaga akong tumigil sa pag-aaral, kabaryo, dahil kailangan kong tulungan ang aking ama sa paghahanap buhay. At iyon nga, ang pagpapanday. Ang sabi niya sa akin ay nasa lahi na raw namin ang husay sa pagpapanday at lahi rin ang pagiging isang albularyo. Ano ba yung nasa labas ng bahay at parang gustong sirain ang pinto ah? Sino ba yan at hindi magdahan-dahan sa pagkatok? Wika dito ng aking ama na itago natin sa pangalang Teban. Tay, wag na kayong lumabas. Ay gabi na rin ho. Kaya nyo na at baka mga bata lang yan. Sambit ko rito. Mas mabuti nga na makita natin dahil masisira naman ang pinto. At nang malaman ng mga magulang nila ang perwisyo na ginagawa sa atin gabi-gabi, sambit noon ng aking ama. Kayo naman, tay, hindi na kayo nasanay. Alam niyong makukulit ang mga bata dito sa atin, di ba? Turan ko dito. Ilang sandali pa ay mas lumakas ang kalabog sa aming pinto. Kaya nilapitan ko na itong tatay dahil balak talaga nitong buksan ang pinto para patigilin ang mga may ingay sa labas. Pero hindi na rin ako mapakali at ako na ang nagbukas, pero kinuha ko muna ang isa sa mga napanday namin na mahabang kampilan na may tanso sa may bandang puluhan. Medyo natawa pa si tatay dahil parang takot pa ako sa maaari kong makita pagbukas ng pinto. Hinila ko si itay at ako na ang nagbukas nito. Bumulaga sa akin ang isang itim na aso at ibon. Tama ka, kabaryo. Isang ibon na itim na nakadapo sa ibabaw ng malaking aso. Ilang minuto pa akong natigilan bago ako nakakilos. Di ko namalayan na sinasabuyan na pala ito ni tatay ng asin, kaya umatras ito at ang ibon ay lumipad sa taas ng aming bubong. Mag-ingat ka, anak. Hindi ordinaryong aso at ibon lang yan. Wika noon ni tatay. O nga ho, tay. Wala nang ibon tuwing gabi. Pero ito kakaiba. Sa likod ko lang kayo. Sambit ko rito. Umatras noon si tatay papasok sa loob dahil may kinuha yata ito sa loob.
Tama nga ang hinala ko. Dahil may dala na itong isang garapon ng asin. Umangil ang aso na tila nagalit naman sa ginawa ni tatay. Sinabuyan itong muli ng asin kaya lumayo pang muli ang aso. Pero ang ibon sa bubong ay naglabas ng nakakabinging huni. Masakit sa tenga kaya tumingala ako sa bubong. Tsaka ako pumulot ng isang kahoy at walang abog ko itong ibinato sa ibon. Sapul ito sa kanyang bibig kaya natumba ang ibon sa may bubong. Matapos yon ay bumaling ako sa aso. Nadinig ko ang bilis ng takbo nito. Napatungo naman sa akin. Kaya naman hinintay ko ito at nang tumalon ito patungo sa akin ay agad kong pinatamaan ang paa ng aso. Mabilis itong umiwas kaya hindi siya naabutan ng aking kampilan. Matatag pa itong lumapag sa lupa at isang malakas na hangin ang dumaan mula sa itaas kaya naman nakumpirma ko na ang ibon na itim at dumapo ito sa isang puno na may 1 metro ang layo sa bahay namin. Muling tumakbo ang asong itim at sa pagkakataong iyon ay hindi ko na sa paa ito hinataw. Sinalubong ko na ito at hiwa ang katawan nito. Nahati sa 2 ang aso kaya naman lumipad ang ibon papalayo sa kinatatayuan ko at nakatingin sa patay na katawan ng nahating aso. Tumingin ako sa paligid kung may nakakita pero wala naman. Kaya nang lumapit sa akin si tatay ay agad nitong binuhusan ng gas at sinunog hanggang sa wala ng bakas na naiwan pa. Ayos anak ah, ang husay mo na. Mana ka talaga sa akin. Sambit sa akin ni tatay. Kayo talaga tay. Tayo na sa loob at baka bumalik pa yung ibon. Tugon ko naman dito. Pagpasok namin sa loob ng bahay ay isinabit ko ang kampilan sa gilid ng bintana. Nakita ko pang nakadungaw sa bintana si tatay. Bago nito isarado yon. Tsaka ito naupo at hinintay akong lumapit sa kanya. Tinanong ko naman kung anong klaseng aswang ang 2 hayop na iyon. Ang sabi ni tatay ay mga uri daw ng bangkilan. Nahanay daw ito sa malalakas na uri ng aswang sa henerasyon ngayon. Napaisip naman ako kung bakit kami ang ginulo nila. Ang sabi ni tatay ay marahil naamoy nito na isa siyang lahing albularyo. Pero hindi naman iyon ipinamamalita. Kung may magtungo man lang doon ng gagamot itong si tatay. Mas toto kami sa pagpapanday dahil iyon lang ang aming hanap buhay. Bukod sa pag-ani ng palay na minsan ay pinapasok ko na rin. Ang sabi ko noon kay tatay ay matulog na siya at ako ay dito muna habang nag-iisip bago isipin pa ang mga aswang na yan kahit wala naman kaming ginagawa sa lahi nila. Kinaumagahan ay purong abo na lang ang naiwan mula sa asong aking nakainkwentro dito mismo sa labas ng aming bahay. Wala na si tatay at malamang ay nasa gawaan na ito. Sa kabila ng likod bahay namin ang pandayan. Masigasig si tatay kahit pa matanda na pero malakas pa siya at hindi mo basta-basta mapapatumba. Mula sa labas din ay dinig ko na ang kanyang ginagawa. Talsikan ng mga metal na kanyang pinupukpok gamit ang maliit na maso para pandayin ang hinuhulma niyang isang matalas na patalim na 1-2 dangkal ang haba. Tumigil lang ito sa kanyang ginagawa nang mapansin siguro ni tatay na may nanonood sa kanya at ako nga iyon kabaryo. Tumango naman ito sa akin
at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Lumapit naman ako kabaryo para panoorin siya dahil mahusay talaga magpanday ang aking ama. Kahit pa medyo mataas ang singil niya, ay marami pa din ang bumabalik para magpagawa lamang sa kanya. Pero minsan ay hindi na kinukuha ni tatay ang ibang bayad. Ayos na raw sa kanya basta makabili siya ng metal. Bukod sa mabuti na sa iba, ay matulungin din si tatay. Minsan nga, kundi pusa ang uwi sa bahay ay may kita ko na lang na may ibang bata o tao sa amin. Naawa daw siya kaya niya pinapakain. "Kumusta ang tulog mo, anak? Maayos naman ba?" tanong sa akin ni tatay. "Maayos naman, tay. Bakit ang aga nyo dito? Hindi pa yata kayo nagkakape, nandito na kayo. Pero tay, sa palagay nyo, bakit kaya may mga aswang na dito sa atin?" tanong ko rito. Itinigil ni tatay ang ginagawa at lumapit sa akin, tsaka nito tinapik ang aking balikat. Naupo kami pareho para pag-usapan ang mga aswang na kagabi lang ay nandito. Ang sabi sa akin ni tatay ay malamang daw ay yun na nga ang lahi ng bangkilan. Dahil sa angkan namin ay may mga malakas na uri ng albularyo. Kaya naman malakas ang pangangatawan nito dahil sa orasyon na taglay ni tatay. Orasyon para sa malakas na pangangatawan. Ang sabi pa niya ay malamang nasa paligid lang ang mga ito. At tiyak niya na kami nga ang pakay nito. Lalaban naman ako kung para sa kaligtasan naming mag-ama. Wala pa naman napapabalitang may mga nabibiktimang mga ito at wag naman sanang mangyari. Matapos kaming mag-usap ni tatay, ay iniwan ko na muna siya doon at nagtungo ko sa kabila para naman mag-asikaso ng aming almusal. Ilang sandali pa ay pumasok na si tatay. Kaya naman nilapit ko ang isang tasa niyang kape. Tahimik kaming kumain kabaryo dahil yon ang aming nakaugalian. Kahit pa dalawa lang kami sa halos isang taon na rin. Pero biglang buhos ng ulan ng mga oras na yon. Malalakas na kulog at kidlat ang gumuguhit sa kalangitan. Natapos kaming mag-agahan kaya naman bumalik si tatay sa pandayan. Ang sabi ko'y susunod ako at tatapusin ko lang ang mga ibang gawain sa loob ng bahay. Pag-alis naman ni tatay ay sinimulan ko na ang maglinis ng isang malakas na dugundong nang kulog ang gumulat sa akin. At kasabay nga nun ay isang pagtunog mula sa aming yerong bobong. Huminto pa ako dahil parang may gumugulong doon at tila mahuhulog na sa lupa. Kaya naman kinuha ko ang kapote at lumabas ako ng bahay. Tumingin ako sa taas ng aming bobong dahil tila ba may kung anong bagay ang naroroon na gumugulong pababa. Nakita ko naman ang isang bato na kasing laking isang pitak na pera. Bilog ito at aking sinalo. Para pa akong nayanig nang nasalo ko ito at tiningnan ng mabuti. Kulay itim ito kaya pumasok ako sa loob at naisip na wala namang tao sa labas. Kaya naman imposible na may bumato sa aming bubong. Ipinatong ko ito sa lamesa at tinapos ko lang ang ilang hugasin. Tapos noon ay doon pumasok si tatay. Kaya pala hindi nagsasalita ito nang pumasok ay ang bato sa ibabaw ng lamesa ang napagtuunan niya ng pansin. Nang lingunin ko siya ay hawak na ito ni tatay. Nakakunot ang noo niya at kinikilatis ang bato. Tinanong ko kung ano ang palagay niya dito. Ang sabi niya ay hindi niya tiyak kung ano ang bato. Dahil iba ang itsura nito sa lahat ng mga bato sa aming paligid.
Pumasok si tatay sa loob ng kanyang kwarto at paglabas niya ay hawak niya ang kanyang itim na libreta. Doon niya nakumpirma na isa itong mutya. Mutya na galing sa kulog na nagtataglay daw ng ibayong lakas at panghatak sa pera. Napaupo naman ako agad dahil merong palang mutya ang mga kulog. Palagay ko anak ay ikaw ang natipuhan nito na maghawak sa kanya. Wika noon ng aking ama. Bakit ako tay? Ayoko, kung gusto nyo kayo na lang. Sambit ko rito. Hindi maaari. Ibinibigay lang ito sa talagang natipuhan. At ikaw yun anak, kaya wala kang magagawa. Sambit sa akin muli ni tatay. Napakamot naman ako ng ulo. Siguradong magkakaroon na naman ng dahilan ang mga aswang para mas lalo kaming gambalain ni tatay. Dahil may hawak na akong isang mutya. At hindi basta lang mutya kabaryo. Dahil isang mutya ito naggaling sa kalikasan. Nakakatawa kong iisipin pero wala na akong magagawa. Nang tumila naman ang ulan, ay parehas na kaming nagtungo ni tatay sa pandayan. Dahil may 3 pang hindi tapos na itak at isang putol na panabas ang tatapusin namin. Pinagtig-isahan na namin iyon nang sa ganon ay matapos na dahil ngayong araw din ito kukunin ng nagpapanday. Ingay sa buong sulok ng pandayan na tanging tunog lang ng maso ang pumapalin lang dito. Salitan ang pukpok namin para matapos. Pinag-igihan ko naman ang pag-ampas kaya di ko na alintana ang init na hatid ng baga sa pugon. Tiningnan ko si tatay at seryoso ito sa kanyang ginagawa. Mga bandang tanghali na din ang lumabas kami sa pandayan. Mataas na ang sikat ng araw kahit pa sobrang buhos ng ulan ang nangyari kaninang umaga. Tao po, Ate Evan, nariyan ba kayo? Tinig ng isang tao mula sa labas. Nakita kong isang babae na may mahabang buhok at may dala itong bilao na nasa ibabaw ng kanyang ulo. Tumigil ito nang makita niyang nakatingin ako sa gawi niya. Tsaka ito tahimik na lumapit at ibinaba ang sunog na bilao sa isang upuan. Parang nag-aalangan pa ito nang makita ako sa kanyang harapan. Tinanong ko siya kung ano ang kailangan. Dahil ayaw niyang umimik pero kanina lang ay sumisigaw siya at tinatawag si tatay. Kaya ako na ang unang nagtanong dito. May inilabas itong patalim na mukhang ipapaayos niya. Kaya naman inabot ko ito at sinuri. Ilang minuto pa ay lumapit si tatay at kinuha sa akin ang inabot ni Pilar. Umalis ito kasama ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman hinayaan ko na. Pakisabi kay Kate Evan, babalikan ko na lang mamaya. Sambit nito. Ay hintayin mo na, sandali lang naman yun. Tugon ko naman. Parang naiilang pa itong si Pilar. Kaya naman iniwan ko na lang siya sa labas at ikinuha ng isang tubig. Nagulat pa nga siya kabaryo nang abutan ko ng isang baso ng tubig. Inuha naman niya kahit pa parang lulubog na siya sa lupa kung ano man ang nararamdaman niya ng mga oras na yun. Pansin ko rin na marami pa siyang tinda na kakanin sa daladala niyang bilao. Kaya naman kumuha ko ng isa at kinain ko yon. Sinundan niya pa nga ako ng tingin. Akala siguro hindi ako kumakain ng ganon. Masarap naman ito kaya kumuha pa ako ng 2
para sa amin ni tatay at saglit siyang iniwan para kumuha ng pambayad. Wag na. Pinaayos ko naman ang aming patalim eh. Sambit nito. Iba yon. Hanap buhay mo yan tsaka mahirap gawin ang mga ito. Kunin mo na, kung hindi papatigil ko ang pagpapaayos doon. Pagpupumilit ko sa kanya. Natawa ko sa reaksyon niya, kabaryo. Kaya naman tumalikod ako at pinasok ang 2 kakanin na binili ko sa tinda niya. Nakita kong lumabas na mula sa pandayan si tatay. Kaya naman tiyak na natapos na nito ang dala ni Pilar na pinaayos. Naabutan ko pa na ayaw kunin ni tatay ang bayad nito. Kaya naman pinanood ko na lang silang dalawa. Inabutan pa ni Pilar ng 2 balot ng tinda nito si tatay. At kinuha na ang bilao. Tsaka sinunong muli paalis. At doon na ako lumabas para tanungin si tatay kung bakit minsan ay nagbibigay siya ng libre sa iba. Simple lang ang sagot niya sa akin, kabaryo. Mas masarap tumulong, anak, kaysa humingi ng kapalit. Tugon nito sa akin. Ibang klase talaga ang tatay ko. Mabuti siyang tao kaya hanga ko sa kanya. Kahit na pinagtatawanan minsan ang kanyang panggagamot ay ayos lang iyon. Kahit hindi naniniwala ang ilan, pero tumutulong pa rin siya kahit walang bayad. At yun ang susundan kong yapak. Dahil mas mabuti talaga ang tumulong kaysa humingi ng sukle. Malakas ang hangin ng papalapit na ang gabi, kabaryo. Pero hindi naman madilim ang langit. Presko nga noon kahit paggabi na. Parang wala naman kakaiba sa paligid kaya naupo muna ako sa labas at doon nagpahangin dahil malamig ang haplos nito sa balat. Noong una ay tahimik pero isang iyak ng babae ang aking narinig kaya napatayo ako sa aking kinauupuan. At hinanap ko nga kung nasa nito. Baka kako na sa paligid lang. At hindi nga ako nagkamali, kabaryo. Dahil nakita ko ang babae maski na malayo at madilim. Parang animoy gumagapang ito at kailangan ng tulong. Bala ko sanang puntahan ito pero mabilis na hinawakan ni tatay ang braso ko. Na kinagulat ko naman. Nakatingin si tatay sa umiiyak na babae, kabaryo. At parang wala talaga siyang balak na tulungan ang babae na humihingi ng tulong. Lumabas din si tatay at nagpantay kami. Tsaka nagsalita ng hindi tumitingin sa akin. Dapat mong malaman, anak, na hindi lahat ng humihingi ng tulong ay agrabyado. Hindi lahat ay ape. Kadalasan ito, sila pa ang may masamang balak at may motibo. Wika noon ni tatay. Anong ibig niyong sabihin, tay? Tanong ko rito. Masdan mo ang babae, anak. Noong una ay hindi ko na nakuha ang sinabi ni tatay. Pero nang titigan ko ang babae, ay doon ko nakumpirma ang ibig ipahiwatig sa akin ni tatay. Iba ang kulay ng mga mata nito. At naisip ko rin na bakit sa dami ng bahay ay sa amin pa ito napiling humingi ng tulong. Gayong mas may mga naunang bahay kaysa dito sa amin. Tumigil sa pag-iyak ang babae at unti-unting tumayo. Kaya naman doon ko nakitang wala itong saplot sa paa at puno ng dugo ang puti nitong bestida. Tumingin ako kay tatay at tangulang ang naging sagot niya sa akin. Muli kong ibinalik ang mga mata ko sa babae. Nakangisi na ito at tila iba na ang itsura. Nanlilisik ang mga mata nito habang lumalakad ng palapit sa amin ni tatay.
dito umatras si tatay at may kinuha ito sa loob. Paglabas niya ay dala ang buntot pagi at isang garapon ng asin. Huminto ang babae sa kalagitnaan ng daan. Maabilidad ka talaga, Panday. Hindi ko akalain na malalaman mo agad na hindi ako tao. Sambit dito ng isang bangkilan. Matanda lang ako, pero hindi pa ako Olyanay na aswang. Anong kailangan nyo? At bakit pilit nyong ginugulo ang buhay naming mag-ama? Wika noon ni tatay. Nakalimutan mo na yata. Ama mo ang pumatay sa aming ninuno, Panday. Muling turan ng bangkilan. Natulala na lang ako dahil totoong mahusay ang mga lahi ni tatay na albularyo. Hindi naman ako makapaniwala na kami talaga ang pake ng mga ito para iganti ang kanilang ninuno. Tinawag ko si tatay, kaya naman umatras ito at tumabi sa akin. Hawak ni tatay ang buntot pagi at inabot niya sa akin ang isang kampilan na ako mismo ang nagpantay. Hindi lang pala nag-iisa ito, dahil naglabasan ang 3 baboy ramo mula sa nakakubling puno. Isang patibong pala kung lumapit ako kanina. Buti na lang at pinigil ako ni tatay. Bumaling sa akin ang aswang at kita kong sinipat nito ang suot kong kwintas dahil ginawan ko ito ng hawakan. Nakasuot ito sa akin kaya nanlaki ang mata ng babaeng bangkilan. Inilibot ko ang aking paningin at biglang sumugod ang isang baboy ramo. Kaya naman naglakad pa ako para ikubli si tatay sa aking likuran. Nagtalikuran kaming dalawa dahil alam kong kaya pa ni tatay ang makipagsabayan. Nakatayo lang ang babaeng bangkilan at malamanghay naghihintay ito kung papaano kami kumilos ni tatay. Mabilis ang mga naging kilos nila, pero hindi ko hinayaan na mauna sila sa amin. Gagawin ko ang lahat basta maprotektahan ko ang tatay. Kahit pababoy ramo ang mga ito, ay magilas itong kumilos kaya tinalasan kong mabuti ang aking paningin. Paglapit nito sa amin ay hindi ko na hinintay pa na makalapit pa ito ng gusto. Hinampas ko na agad ng buntot pagi at tinamaan ito sa katawan. Dito na gumuhit ang latay sa katawan nito. Kaya naman napayaw ito sa labis na sakit. Nakita kong tila na inis ang babaeng aswang. Tutok pa rin ang paningin ko sa 2 pang baboy ramo. Nakatayo lang muna si tatay sa aking likod at naghihintay ng pagkakataon para sugurin ang isa. Sabay sumugod ang natirang 2, kaya naman kumilos na rin itong si tatay. Dumakot siya ng asin at sakto na paglundag ng aswang, kaya naman nakain ito ang asin. Dito mabilis na umusok ang bibig ng isa at nagwawala ito nang makalapag sa lupa. Nawala na ang bangkilan na anyong babae sa kinatatayuan nito, kaya naman naalarma na ako. Hindi ko ito napagtuunan ng pansin dahil abala ko sa isang baboy ramo. Isang mabilis na ibon na pabulusok ang kita kong patungo sa gawi ni tatay. Kaya naman naitulak ko siya upang hindi siya nito makalmot ng mga matatalas nitong kuko. Napaupo sa lupa si tatay, kaya naman mamaya na lang ako hihingi ng depensa dito. Pinulot ko ang asin at isinaboy ko sa ibon. Natalsikan malamang ang mata nito dahil medyo gumewang ang paglipad at sumadsad pa sa sanga ng puno. Dinig ko ang sigaw ni tatay at nakatayo na pala siya at hawak na ngayon ang buntot pagi. Pinaghahampas niya ang 2
at hindi niya ito tinigilan hanggat hindi ito nawawalan ng buhay. Bumagsak ang ibon na nasa sanga at nagbalik ito sa anyong babae. Sunog ang muka nito kaya grabe ang nakikita kong galit sa muka. Babalikan ko kayong mag-ama. Tandaan nyo ito. Sambit dito ng aswang. Handa kami sa'yo at kahit ilan pa kayong bumalik, maghihintay kami. Yun ang nasabi ko ng mga oras na iyon, kabaryo. Nawala na ito at tuluyan ng umalis. Dito kinamusta ko agad si tatay kung ano ang lagay niya. At maayos naman ito. Pakiramdam ko ay hindi ako napagod kahit pa mabilis ang mga kilos ng mga iyon. Dahil siguro sa suot kong mutya, kinuha ni Itay ang asin at ipinasok sa loob. Sumama na rin ako at isinarado na namin ang pinto. Lalong lumalala ang panggugulo sa amin. Kaya naman kailangan kong gumawa ng maraming pangontra para sa mga ito. Kinabukasan ay maraming tao sa aming bahay, kabaryo. Nagulat naman ako dahil dati naman ay madalang lang ang nagpapagawa sa amin ni tatay. Oo nga, nakilala kami na nagpapanday pero hindi ganito na sobra sa dami ng tao. Nakita ko pa si Pilar na naroroon kaya naman nilapitan ko ito at hinila sa isang silid. Nakayuko pa ito na tanda na nahihiya ito sa akin. Palagi naman, kabaryo, hindi ko maintindihan dito sa babae na ito kung bakit tuwing lalapitan ko siya ay parang umuurong ang dila niya. Pero kung ang tatay ko naman ang kausap ay tumatawa pa. Bakit nandito ka ulit? Huwag mong sabihin na naputol mo agad yung pinaayos mo kapon. Nako, hindi. Sinamahan ko lang sila dito. Sambit dito ni Pilar. Sabay turo niya sa mga tao na nandirito ngayong umaga. Tiningnan ko siya ng hindi makapaniwalang tingin. Tsaka ko nilapitan ang mga ito. Wala pa kasi si tatay dahil bumaba ito ng bayan para tumingin ng mga metal para sa aming gagawin na mga punyal at iba't ibang mga patalim. Inuwa ko na lang ang mga ipapaayos ng mga ito at isa-isa kong inilista ang mga ipapagawa ng mga tao. Mga kalahating oras pa ay umuwi na ang mga ito at nakita ko na si tatay na paparating na din sa amin. Sinalubong ko ito dahil medyo marami ding bitbit na ibang metal. Pagpasok namin sa loob ay napansin agad ni tatay ang mga gamit doon. Kaya naman hindi ko na ito hinintay na magtanong pa. Sinabi ko na agad na dala iyon ng mga taong kasama ni Pilar. Kaya naman inayos ko muna ang pugon at nagsimula ng gawin ang ilan sa mga iyon para mapadali kami. Alam kong pagod ang tatay kaya hinayaan ko muna siyang magpahinga ng ilang oras. Pagpasok niya sa pandayan ay may hatid siyang balita sa akin. Kaya naman nahinto sa ere ang hawak kong maso. Ngunit siya ay pumesto na sa kanyang gagawin. Ang sabi ni tatay ay may ilang usap-usapan daw sa bayan na may mga nakikita ang mga taga roon na mga baboy ramo kahit pa gabi na. Imposible daw na nakawala ang mga yon dahil iba raw ang itsura nito kaysa sa normal na baboy na kinakatay sa palengke. Kaya ang nasabi daw niya ay wag na lang lalabas kung may magpakitang ganun sa 10 oras ng gabi. Para din daw sa kaligtasan at nang makapag-ingat din ang lahat. Halinhinan kami ni tatay sa pagpukpok ng aming ginagawa. Sanay na rin kami sa ingay, kaya baliwala na ito sa amin. Bigla naman akong nakaramdam ng kakaibang yanig sa suot kong kwintas. Maging si tatay ay napahinto rin sa ginagawa at ibinaba ang hawak niyang maso.
Inalis niya ang malaking guwantes at kinuha ang bagong hasa na kampilan. Alam ko na may naramdaman siyang iba. Kaya naman inalis ko ang itim na suot kong salamin. Panangga sana iyon sa mga talsik na metal. Gumawa naman ako ng isang metal na 1 yarda ang haba at may tulis ito sa dulo. Yun ang hawak ko nang lumapit ako sa bintana. Katanghali ang tapat yon, kabaryo, nang may mamataan akong isang babae na tumatakbo papalayo sa aming bahay. Lumabas ako ng pandayan dahil baka maabutan ko ito. Pero ang bilis niyang nawala. Tsaka anong pakay niya sa amin? Bakit hindi siya lumapit o nagtanong kung may kailangan ito? Sino kaya yon, tay? Tanong ko sa aking ama. Baka napadaan lang, anak. Pero ibang dating sa akin eh. Alam ko may naramdaman ka. Tugon ni tatay. Napahawak na lang ako sa suot kong mutya ng kulog. Yanig talaga ang naramdaman ko kaya sigurado kung hindi iyon basta babae lang. Tinawag na ako ni tatay para ituloy ang aming trabaho. Ang iba ay nagbigay na ng paunang bayad, pero isasoli ko din ang sobra. Habang nagpapanday ako, ay laman ng isip ko ang ibig sabihin ng yanig ng katawan ko kanina. Ano kaya ang paiwatig nun? May kalaban sa malapit? Nang wala akong nakuhang sagot sa aking sarili ay mabilis kong natapos ang mga putol na kagamitan na aming inayos. Buong maghapon lang ay natapos namin ni tatay ang trabaho. Magilas talagang kumilos at magpanday pa si tatay. Kaya naman bilib ako sa kanya. Ilang oras pa ay tila may mag-asawa na paparating kaya naman tinawag ko si tatay sa loob. Nagtanong ang babae kung tatay ko ba si Kateban ang hinahanap nila kaya naman tumango ako at binigyan ko ng upuan. Tingin ko sa asawa niyang lalaki ay may iniindang sakit dahil maputla na ang ibabang labi nito. Dahil na rin siguro sa layo ng kanilang nilakad. Tumingin naman si tatay sa bintana dahil nasabi kong may naghahanap sa kanya. Kumunot agad ang noo niya nang makita nito ang kalagayan ng lalaki. Halos naiiyak na nga ang asawa nitong babae. Ang kwento nito ay may hinuli daw na baboy ang asawa niya. Pero nakagat nga raw ito sa tagiliran dahil nagpambuno pala ang mga ito. Hanggang sa masugatan daw ng lalaki ang baboy at siya ay nakagat. Dito ay mabilis na kumuha agad ako ng ilang dahon sa paligid at aking hinugasan. Alam ko na kasi ang gagawin nang makita ko ang sugat nito. Malala na talaga. Kaya naman namumutla na ito. Pinakulo ko ito ng ilang minuto lang at inalis sa kalan tsaka sinalin sa maliit na plangganita. Inabutan ko rin ng langis si tatay. Nakatingin lang ang babae sa bawat gawin ko at ang lalaki naman ay pikit na ang mga mata. Dinasalan ni tatay ang pangbanyo sa plangganita, maging ang ibinigay kong sariwang dahon, tsaka dahan-dahang nilanggas ang sugat ng lalaki. Napasigaw pa ito nung unang lagay, pero kinalaunan ay wala na itong reaksyon. Matapos nilinis ang sugat ay nilagyan ng langis ni tatay ang dahon at muli niyang binulungan tsaka inilapat sa bewang kung saan ang sugat nito. Napakislot pa ang lalaki pero panandalian lang yon. Ilang minuto pa ay maayos na ang lalaki, kaya lubos ang tuwa nila kay tatay. Dahil bukod sa mahusay magpanday, ay may taglay ding manggamot ito. Nasa lahi nila ang pagiging albularyo pero madalang lang ang nakakalam nito.
Tinanggihan ni tatay ang binigay nitong bayad, kaya labis ang tuwa ng babae. Gayunpaman, ipinilit pa rin ito na ibigay ang bayad kaso ayaw talaga ni tatay. Nang makalis na ang mag-asawa ay doon ko nakumpirma. Nakagat nga ng aswang ang natamo ng lalaki. Mabuti na lamang at hindi ito namatay. Nagkalat na sila, Jaime. Kaya dapat ay maging maingat ang lahat. Wika noon ni tatay. Anong dapat nating gawin, tay? Para mapag-ingat ang mga kababaryo natin dito na walang alam. Tugon ko naman sa kanya. Nawala na lang ng kibo si tatay dahil alam kong nag-iisip ito kung ano ang maaaring gawin. Samantalang ako naman ay gumawa ng pwedeng panlaban sa mga aswang na tinatawag na bangkilan. Nagluto ko ng bawang at nilagyan ko ito ng maraming asin. Tsaka ko pinalamig at nang matapos ay inilipat ko sa isang lalagyan. Ilang araw ang lumipas, buhat ng may magpagamot kay tatay ay hindi na ito nasundan pa. Marahil ay nag-ingat na ang iba dahil siguro'y naipamalita na ng mag-asawa na mag-iingat na lang sa mga nakikitang hayop sa lugar. Pero yun yung akala lang pala namin. Isang umaga, nang maulan ay sumisigaw itong si Pilar patungo sa aming bahay. Parang may tinatakbuhan ito dahil nagkandara pa ito patungo sa amin. Kaya pala ay may 3 humahabol dito na asong malalaki. Kaya naman kinuha ko ang buntot bagi na nasa ibabaw lang ng lamesa at mabilis kong dinampot at sinalubong si Pilar na halos maiyak na sa sobrang takot. Inabot ko ang kamay nito sabay yakap sa kanya. Kaya naman nasubsob ang mukha nito sa dibdib ko, kabaryo. Nanginginig ang buong katawan nito. Isabay mo pa ang malakas na buhos ng ulan. Inilayo ko siya at ikinubli sa aking likuran. Tsaka ko hinintay na makalapit ang 3 aswang na sobrang aga namang namimerwisyo dito. Tumakbo ka sa bahay, Pilar, pag nakalapit na sila. Sambit ko dito. Ha? Ayoko, Jaime. Natatakot ako. Sambit ni Pilar. Basta gawin mo. Labag man sa loob niya, ay sinunod ako ni Pilar. Nang malapit na ang mga ito, ay tsaka ko sinabing tumakbo siya ng mabilis at wag nang lilingon. Kahit natapilok si Pilar ay mabilis niyang tinakbo ang aming bahay at pumasok ito sa loob. Nilingon ko pa siya kaya panatag akong ligtas na ito doon. Kung kailan wala ang tatay at dumayo sa ibang lugar upang maganap ng tanso, ay ngayon pa sumugod ang mga talipandas na mga aswang. Pero dahil nasa akin ang mutya ng kulog ay alam kong makakaya ko ito. Maya-maya pa ay malapit na ang isang itim na aso at bigla itong lumukso patungo sa akin. Kaya naman isang malakas na suntok ang pinadapo ko sa mukha nito na naging sanhi ng kawalan nito ng malay. Kahit ako ay nagulat sa lakas ng suntok ko na iyon, kabaryo. Maya-maya pa ay sumunod naman ang isa pa kaya isang malakas na paghampas ang ginawa ko naman dito. Kaya lumatay ang buntot pagi sa katawan nito. Gumuhit ito na tila nagbabaga. Malakas na ngumawa ito dahil sa kanyang natamo. Bumagsak ako sa putik ng dambahin ako ng isa pang natira. Tinangkapan itong kagatin ng braso ko. Pero dinakot ko ang bibig ng aso at pinilit kong tumayo. Inagis ko ito. Kaya naman tumilapon siya sa lupa. Dahilan ng pagsadsad nito at tumama sa punong malaki. Dinig ko ang boses ni Pilar kahit pa malakas ang ulan. Tumakbo ito palabas at hawak nito ang isang kampilan kaya sakto nang
ihagis ito sa akin ni Pilar, ay muling pagsugod ito at tumalon kaya pinuntirya ko ang ulo nito upang putulin. Nang sa ganon ay hindi na ito mabuhay pa. Patuloy ang buhos ng ulan. 2 na ang patay at 1 na lang ang nakatayo. Isang pagsugod pang muli at hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Pinulot ko ang buntot pagi, tsaka sunod-sunod na nilatigo ang huling aswang na papalapit sa amin ni Pilar. Napasigaw si Pilar dahil sa takot at kaba. Bagsak ang katawan ng huling bangkilan na umatake kay Pilar at ngayon ay wala ng buhay. Tinangka ko sanang lapitan siya ay paatras namang lumayo si Pilar. Palagay ko ay nabigla ito sa kanyang nakita. Pero sa huli ay nahila ko din siya at niyakap dahil muli ay napapaiyak ito. Pagdating namin sa loob ng bahay ay wala siyang kibo kaya iniwan ko muna ito sa may sala at ikinuha ko ng isang pamalit dahil basang-basa na siya dahil sa buhos ng ulan. Paglipas ng oras ay unti-unting tumila ito. Kaya naman nagkaroon na ako ng pagkakataon para kausapin itong si Pilar. Bakit ka pala'y nabol ng mga aswang? Tsaka anong gagawin mo dito? Tanong ko rito. Napadaan lang ako tsaka mag-aalok na din sana ako ng kakanin. Ang kaso, biglang humarang at nagsulputan ng mga yon kaya nasira ang mga paninda ko. Sambit nito. Naghintay pa ako hanggang sa tuluyang tumila ang ulan dahil ihahatid ko pa uwi itong si Pilar. Sinabi pa nito na ayaw na daw niyang magtinda na malayo sa mga bahay dahil baka daw sa susunod ay wala nang tumulong dahil takot na ang lahat ng tao. Bulong-bulungan din ang iba't ibang uri ng hayop na nakikita daw nila sa gabi ayon din sa mga tao dito. Kaya naman nagkatinginan pa kami ni Pilar dahil pareho naming alam na hindi lang sila basta hayop. Nakabalik na din si Tatay Kabaryo at mukhang meron din itong kwento. Kahit daw pala sa ibang lugar ay merong aswang. Hindi lang daw pala dito kaya nakwento ko na ang aking nagawang pakikipaglaban sa mga bangkilan. Mabuti daw at hindi kami napahamak ni Pilar. Ang sabi ko naman, Kabaryo, ay malakas ang pananalig ko sa taas. At alam ko naman kasama ko siya sa bawat laban. Maging ang mutya ng kulog na lagi kong suot. Ilang araw pa ang nagdaan. Buhat ng makipaglaban ako sa mga aswang ay sunod-sunod na rin ang pagkawala ng ilang mga kabataan. Nagdulot ito ng matinding takot sa karamihan, kaya ang iba ay halos hindi na naglalabasan sa kanilang mga bahay. Takot na ito para na rin sa sarili nilang buhay, pero ang iba ay sumusugal pa rin, Kabaryo. Gumawa ang iilan ng mga bitag upang mahuli daw ang mga salot. Ngunit lubhang matatalino ang mga ito dahil ilang gabi nang walang aswang o bangkilan ang nagpaparamdam sa aming lugar. Kaya naman nawala ang takot ng mga naroroon dahil inisip nila na natakot malamang ang mga ito sa ginawa nilang bitag. Balik sa dati ang aming kaugalian. May mga tambay sa labas ng bahay kahit pa gabi na. Pero sa hindi inaasahang gabi ay muli silang nagpakita at marami ang napaslang ng mga aswang na bangkilan. Masyado kasing nagtiwala ang ilan na wala na ang mga aswang at lumipat na sa ibang lugar. Bumalik ang takot ng mga taga-roon, Kabaryo. Lalo ng mga buntis at kabataan ay hindi na nila hinahayaan na lumabas pa. Kung may lalabas man ay bantay sarado pa rin para hindi ito mabiktima ng mga aswang. Tay, ano sa palagay nyo?
bakit sila pansamantalang tumigil sa pagsalakay. Pagtatanong ko dito. Una kong naisip diyan, anak, ay para siguro isipin ng ilan na umalis na sila at natakot. Matatalino rin ang mga yon dahil umaatake sila kung kailan wala na sa isip ng mga taga rito ang tungkol sa kanila. Sambit noon ni tatay. Kaya nga tay, naawa ako sa mga nabiktima nila. Mga wala silang puso, kahit mga bata kinukuha. Tugon ko naman. Buntong hininga na lang kabaryo ang tanging naisagot ni tatay. Alam ko ba na maging siya ay galit dahil sa mga aswang na pilit sumasalakay dito sa aming lugar. Tahimik ang aming pamumuhay noong una, pero nang dumating sila ay nagbago na. Wala naman kaming hangad, kundi ang matalo silang lahat para mapanatag ang mga tagalukban na aking sinilangan. Hapon ng mga oras na yon, kabaryo. Humahangos ang isa naming kapitbahay dahil sa isang balita. Isang balita na nagdala ng takot sa buong bayan ng Lukban. May natagpo ang patay na mga hayop sa dulong bahagi ng aming lugar, kung saan madalang lang ang mga tao na makakarating. Marahil ay dahil sa gutom ng mga ito, kaya ang mga hayop na alaga ng naririto ang pinagdiskitahan ng mga aswang. Nasabi ko tuloy na mainam na sa mga hayop kesa sa mga bata o tao ang naging biktima ng mga ito. Muling nabalisa ang mga matatanda. Gumawa sila ng kanya-kanyang panlaban. Ang iba naman ay dumayo pa dito sa aming bahay upang magpaayos ng sira nilang mga itak. Mga putol na panabas na pwedeng panlaban sa mga aswang. Ilang matutulis na bagay gaya ng buhong na gawa sa bakal na aking tinapos ng isang araw lamang. Ang ilang mga walang kakayanan ay binigyan ko na lang ng maliit na punyal na gawa sa purong tanso. Dahil dito takot ang mga aswang, sa tanso kaya ganoon ang mga puluhan ng aming kampilan ni tatay. Maging ang buntot bagi ay sadyang nilagyan ko ng tanso ang hawakan. Handa na rin ako kung kailan sila susugod. Haharapin namin sila ni tatay dahil alam kong mas malakas ang mabubuti kaysa sa mga aswang na walang ginawa kundi ang pumatay ng mga walang malay. At hindi nga ako nagkamali, kabaryo, dahil nang sumapit ang dilim at alulong ng aso ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. May kilabot na hatid ang bawat alulong nito, pero mas matatag ako dahil kasama namin ni tatay ang Diyos sa araw-araw. Sumasabay sa hampas ng hangin ang walang tigil na alulong ng mga aso. Iba't ibang huni rin ng ibon ay maririnig mo. Nakakabingi at masakit sa tenga kaya tumayo ako at lumbas mula sa aking silid. Naabutan ko si tatay na gising pa rin at nakadungaw sa bukas naming bintana. Nagkakagulo nga ang mga ibon kahit pa gabi na. Tiyak ko namang kasama ko ang mga aswang na bangkilan dito sa aming lugar. Muling sasalakay para kumain ng mga laman at dugo ng tao. Nakatawag pansin ang isang bagay na katabi ni tatay. Ginagamit ito ng mga magsasaka para sa palay. Pero bakit meron siya noon at para saan? Natanong ko pa ang sarili ko. Bomba ng palay, kabaryo. Malamang ay binili pa niya iyon sa bayan. Maya-maya lang ay pumasok si tatay sa kusina. Dala ang isang planggana na puno ng tubig yata o kung anuman. Pero ibubuhos iyon ni tatay sa loob ng bomba na ginagamit pang buga sa palay. Bawang tay, para saan yan at bakit nyo dyan nilalagay?
Wika ko noon sa aking ama. Malalaman mo rin anak. Sambit nito. Kumindat pa itong si tatay, sa halip na matakot ay nawala tuloy ang kaba ko dahil sa kanyang ginawa. Hindi mo makikitaan ng takot ang mga mata at mukha ni Tatay Cabario dahil halatang hasa na siya sa mga ganitong pangyayari. Alam kong iniaalis niya ang kaba ko at nagtagumpay naman siya. 2 planggana ang isinalin niya doon at kinuha at inilagay sa kanyang likod. Tinanong ko siya kung hindi ba mabigat pero ngumiti lang ito sa akin. Oo nga pala, Cabario. Daig pa ni tatay ang kalabaw at hindi ito nakakaramdam ng pagod. Malakas na kalabog ang narinig namin sa taas ng bubong namin, Cabario. Kaya naman nagkatinginan kami ni tatay. Isinukbit niya ang bomba at sinabihan ako na humanda na daw dahil magsisimula na ang tunay na laban namin sa mga aswang. Lumabas kami ni tatay at hawak ko ang buntot pagi. Bumulaga sa amin ang isang katerbang aswang na mga anyong aso at baboy na itim. Nakatayo naman sa malayo ang babaeng ilang beses ko nang nakita at may kakaibang ngisi na nakapaskil sa labi niya. Ilang sandali pa ay nagsalita ito. Kaya naman natuon ang paningin ko sa kanya. Sigurado na ang katapusan niyong mag-ama, kaya magdasal na kayong pareho. Wika nito sa amin. Paano mo naman nasabi? Baka kayong matapos dito. Sambit ko noon pero nakakaramdam ako ng labis na takot. Nakikita mo ba ang aking mga kasama, Panday? O bulag ka? Tugon nitong muli. Ang sabihin mo ay duwag ka. Nagsama ka pa ng isang katerba. Takot ka na mapatay ka namin na tatay. Sambit ko sa kanya. Hindi na nagsalita pa ang aswang. Sabay-sabay na sumugod ang mga ito. Kaya naman umabante si tatay at kita ko kung paano niya ginamit ang bomba ng palay. Bumulaga sa mga ito ang sandata niya. Kaya hindi man lang sila nakalapit sa aming dalawang mag-ama. Maging ako ay napabilib ni tatay sa kanyang naisip. Nakuha pa nitong ngumiti sa akin kaya napailing na lang ako sa kalagitnaan ng laban. Bagsak ang naturang mga naunang sumugod sa amin. Nasa likod ako ni tatay para alalayan siya kung may makaligtas man na isa. Pero sapul lahat ang mga sumugod kaya kita ko sa mukha ng babaeng bangkilan ang inis at galit. Sa ibang direksyon naman tumakbo ang iba para mahati ang atensyon ni tatay. Kaya sila ang pinagtuunan ko ng pansin. Pero nasa likod ko pa rin ang tatay. Dito ko nilatag ang buntot pagi at nang malapit na ang dalawang baboy ay hinagupit ko ito. Pero mabilis nakaiwas ang isa. Kaya isa lang ang nadaplisan ko sa tiyan. Pero alam kong nasaktan din ito dahil medyo mahaba ang naging sugat niya. Patuloy lang si tatay sa ginagawang pagbomba sa mga lumalapit sa kanya. Kaya parang baliwala lang dito ang pagsugod nito. Ako naman ay walang humpay sa pag-atake para hindi rin makalapit ang mga aso at baboy ramo. Unti-unting naubos ang mga kasama ng babaeng bangkilan. Kaya naman mukhang wala na siyang pagpipilian kundi ang umatake pero tumawa pa ito. Kahit na paubos na ang kanyang mga kasama. Mukhang ang pinaghandaan nyo ang aming paglusob. Pero hindi pa yan ang huli. Sambit ng aswang noon. Maya-maya ay lumabas na ang napakarami pang aswang. Galit na galit ang mga bagong nagdatingan na mga aswang na nasa anyong aso. Ang ibang ibon na matutulis ang mga tuka. Humuhuni ito ng kakaiba at nakakabingi. Tumakbo patungo ang isang malaking aso sa direksyon ko. Kaya naman hinawakan ko ng maigpit ang buntot pagi para ihampas ng matindi dito. Pero lumukso ito pataas sa ere
Kaya naman nasundan ko pa kung saan ito babagsak. Kay tatay pala kaya tumakbo ko at hinampas ko ng buntot pagi. Naabot ang isang paa nito, kaya naman bumagsak ito sa lupa. Pero dahil nga sa isa itong aswang, ay kagad din itong nakuha ng lakas at patakbo siyang tumungo sa akin. Kaya naman hinintay ko itong makalapit at ibinuhos ko ang lahat ng lakas ko sa aking kamao para isuntok ito sa kanya. Paglundag nito ay ginawa ko na ang aking pag-atake. Isang suntok sa sikmura niya at mabilis kong naabot ang isa nitong paa. Kaya naman ibinilibag ko ito sa puno. Bumalandra ito sa 3 puno na ikinaputol ng mga ito. Isinuntok ko pa sa hangin ang aking braso dahil tila nangalay ito sa ginawa ko. Patay naman ang aswang at hindi na nakuha pang tumayo. Kaya sunod-sunod nang umatake ang mga ito. Naubos naman ang tinimplang bawang ni tatay. Kaya naman hinugot niya na ang kanyang punyal sa bewang. Nilapitan ko siya at nagsandal kami ng talikuran. Ang sabi pa niya sa akin ay kaya ko pa daw ba? Ang sagot ko naman, kabaryo, ay kayang-kaya ko pa, tay. Yun naman ang sabi ko, kabaryo. Kahit na nasa gitna kami ng laban ay naukuha pa naming tumawa dahil alam naman namin na kakampi namin ang nasa taas laban sa mga ito. Nagpatuloy kami sa pakikipaglaban kaya hindi na namin napansin ni tatay na paubos na pala ang mga aswang at tanging ang babae na lang at ang isang baboy ramo ang naroroon. Mga mangilan-ngilan na ibon na nagliliparan kaya pilit kong inabot sila ng hagupit ng buntot pagi kong tangan. Kinapako ang mutya na nasa aking leeg kaya nakaramdam na naman ako ng pagyanig at iba yung lakas na parang nagdagdag sa buong katawan ko. Napapikit pa ako dahil sa tila ba kuryente na umakyat mula sa aking ulo. At nang sugurin ako ng natitirang baboy ramo kasabay ng ilang ibon sa ere, ay halos sandali lang at napatay ko agad ang mga ito. Dahil sa mutya na taglay ko, ay tila napakagaan ng aking katawan. Nakikipagsabayan ako sa mga ibon na kakaiba ang wangis dahil sa tulis ng mga tuka nito at ang mapupula nilang mga mata. Isa-isang nahuhulog ang mga ito sa lupa, kaya naman pinagtuunan ko ng pansin ang paparating na baboy ramo. Wala ding tigil si tatay sa pakikipaglaban sa ilan pang aswang habang nakatayo ang babaeng bangkilan sa malayo. Sakto 12:00 na ng umaga noon, kaya dapat ay wala nang matira pa para wala nang magbalik at guluhin ang aming buhay. Tay, kaya niyo pa ba? Tanong ko rito. Wag mo kong intindihin, anak. Kaya ko pa. Sinabi ko na sa iyong kalabaw lang ang tumatanda, di ba? Tugon ni tatay. Ingat kayo, tay. Ilang sandali na lang at umaga na rin. Kaya wag na kayong magpasugat pa. Tugon ko naman dito. Natawa na lang si tatay, kabaryo sa mga sinabi ko, kaya nang makalapit na ang malaki at itim na baboy ramo sa akin ay hinugot ko na ang kampilan na nasa aking bewang ng mga oras na iyon. Nakanganga na ito habang patakbong sumusugod, kaya sinalubong ko na rin ito ng takbo at nalagyan ko siya ng sugat dahilan ng pagkatapyas ng tenga nito. Tumalsik pa ang dugo niya at muntik pang mabuwal dahil nawalan ito ng balanse. Hindi na nakatiis pa ang babae, kaya naman sumugod na rin ito. Nagulat ako nang humarang si tatay sa aking harapan at ipinukpok niya ang bomba sa pagsugod sa aswang. Nayupi ang hawak niya, kaya basta na lang itinapon ni tatay kung saan parte ng lugar. Pumalatak pa ito
na tanda ng kanyang panghihinayang. Narinig ko pa ang inusal niya na wala na, sayang daw dahil kabibili na lang nun. Hindi ako agad nakahuma nang masugod ako ng baboy at tumilapon ako sa gilid ng aming bahay. Dinig ko pa ang sigaw ni tatay sa pangalan ko noon. Napahawak ako sa aking dibdib dahil parang nabunsol ako doon. Hindi ko napaghandaan yung pag-atake. Masyado akong nakatutok sa ginawa ni tatay sa kanyang gamit kaya nawala sa isip ko na may aswang pa nga pala. "Tayo na, Jaime." Yun ang sigaw ni tatay kaya tumayo na ako at pinulot ko ang aking kampilan. Tumalon pa ako ng 2 beses para maalis ang bunsol sa pagbangga ko sa gilid ng bahay. Nagtaas naman ako ng daliri kay tatay para hindi ito mag-alala sa akin. Nagtuloy ang aming pagharap ng mga aswang. Konti na lang at sisilip na ang araw. Pinunteriya ko ang baboy ramo. Kaya naman tumakbo ko pasugod dito. Hawak ko ang dulo ng pulahan ng aking kampilan at walang kaabog-abog kong itinarak ito sa noo ng aswang na anyong baboy ramo. Hindi na ito nakakilos dahil sa noo niya ang aking patalim. Tumahimik ang paligid dahil sa aking nagawa. At nang tumayo ako at hinugot ang kampilan sa noo ng baboy, ay sabay bagsak nito sa lupa. Dito na tumalsik ang napakaraming dugo. Natalsikan pa ako noon sa damit ko. Pero para makasiguro ko, ay pinutol ko na ang ulo ng baboy para hindi na ito muling mabuhay pa. "Paano ba yan? Ikaw na lang ang natitira." Sambit ko noon sa banggilan. "Hambog ka. Kayang-kaya ko kayong mag-ama. Kaya huwag kang pakasigurado." Tugon nito sa amin. "Mag-isa ka na nga lang. Mayabang ka pa kung magsalita." Muling tugon ko sa aswang. Sumugod ito at nag-anyong malaking aso. Ibang klase ang laki kaysa sa mga naunang asong itim. Dahil siguro ito ang pinakamataas, kaya mas malaki itong dihamak sa mga naunang napaslang namin ni tatay. Siya na lang ang natitira sa isang katerbang kasama niya kanina lang. Nakita kong tumakbo si tatay sa loob ng bahay at kinuha nito ang gaas para silaban ang mga patay na katawan ng mga aswang sa paligid. Dapat daw sa mga ito ay sinusunog at pinuputulan ng ulo dahil nandoon daw ang buhay ng mga bangkilan. Balak sana nitong sugurin si tatay pero humarang ako dahil ako ang dapat niyang kalabanin. Wala naman akong inaksayang oras, kabaryo. Ako na ang unang sumugod. Sinuntok ko ito habang nasa kaliwang kamay ko ang aking kampilan. Magaling din itong umilag kaya hindi ako nakatama. Inuntog ako ng ulo kaya sumadsad ako patungo sa kinatatayuan ni tatay. Malakas nga siya. Nahilo ko ng bahagya at muling umatake. Ginamit ko na ang kampilan para masugatan ko siya kahit saang parte pa siya abutan ng aking hawak. Tunay nga na magilas ang isang ito. Pero wala nang mas bibilis pa sa hagupit ng isang buntot pagi. Pagpulot ko dito ay saktong sapul ito sa likod. Kaya naman gumawa ito ng ingay na napakalakas. Hindi naghilom iyon dahil hindi niya kayang abutin ng dila. Sumugod pa akong muli at naramdaman niya iyon kaya sumabay din ito sa pagtukso sa ere. Nahiwa kong muli ang kanyang kalahating muka kaya naman ikot siya ng ikot nang makalapag sa lupa. Bumalik naman ito sa pagiging babae at hawak ang kanang muka na tinamaan ng buntot pagi. Sumisigaw ito dahil sa labis na sakit. Marahil iyon sa kanyang natamo.
patakbong lumapit si tatay dito at ipinasok sa loob ng bibig nito ang isang puso ng bawang at asin para sa muka na merong sugat. Mas lalo itong nagalit at sumigaw. Kaya naman sumugod ito kahit nakapikit pa ang mga mata. Kumakapa sa dilim kaya nag-utos itong si tatay na gawin ko na raw ang nararapat. Binitiwan ko ang buntot pagi at hinawakan ko ang aking kampilan. Tsaka ko nilapitan at hinawakan sa mahaba nitong buhok. Sinubukan pa ako nitong abutin ng matulis niyang kuko pero mabilis kong pinutol ang ulo niya at sabay buhos ng gaas ni tatay sa buong katawan nito. Ibinagsak ko ang ulo at walang pasubaling sinindihan ni tatay ito at natupok ng apoy ang buo niyang katawan, maging ang ulo niyang pinutol ko. Pasikat na ang hating araw at ang mga kapitbahay namin na kanina pa pala nakikinig sa aming pakikipaglaban ay isa-isang naglabasan at lumapit sa mga nag-aapoy na aswang. Hindi sila makapaniwala na kami lang ni tatay ang humarap sa mga iyon. Hinakbayan naman ako ni tatay dahil na rin sa tagumpay naming dalawa. Magaling anak, sa wakas ay matatahimik na ang ating lugar dahil wala na ang mga salot dito. Wika noon ni tatay. Sana nga ho tay, dahil nakakapagod din. Biruin nyo dalawa lang tayo. Tugon ko naman dito. Natawa na lang kaming dalawa habang nasa paligid namin ang ilang mga kapitbahay na hindi makapaniwala na totoo nga ang aswang na gumagambala sa amin. Kahit pala naging mabuti ka na sa iba, kulang pa rin dahil sadyang may mga masasamang nilalang na hihilahin ka sa dilim upang doon ka paslangin. Sana lang ay marami ang natuto dito sa aking ibinahaging kwento patungkol sa mga aswang kabaryo. Dahil hindi biro ang makipaglaban sa isang katerbang aswang. Lalo pa at may edad na ang aking ama. Pero nagkaganon pa man ay hindi kami pinabayaan ng langit na mapahamak dahil alam kong kasama namin siya sa bawat laban. Tayong lahat, kasama natin ang may kapal kahit gaano pa kabigat ang ating pinagdadaanang problema. Kumapit ka sa pananalig at huwag magtatanim ng galit sa iba. Ika nga nila ay kung anong itinanim ay siya mo ring aanihin. Kaya naman piliin palagi ang maging mabuti dahil may mas magandang kapalit ito na hindi mo aakalain na ibibigay sa iyo. Mga kabaryo, hanggang dito na lang po ang aking kwento. Naway merong kayong napulot na aral at maraming salamat sa inyo.